Ito pala ang kwento ng buhay ni First Lady Imelda Marcos. Sino si Imelda Marcos? Si Imelda Marcos, dating unang ginang ng Pilipinas 1965 hanggang 1986 ay kilala sa isang true to life na kwento na madalas ilarawan bilang isang Cinderella story mula sa matinding kahirapan patungo sa sukdulang kapangyarihan at kontrobersya. Mapagkumbabang simula. Ipinanganak bilang Imelda Remedios Visitacion Romualdez noong 1929, lumaki siya bilang isang mahirap na kamag-anak ng makapangyarihang angkan ng Romualdez. Matapos mamatay ang kanyang ina at bumagsak ang kabuhayan ng kanyang ama, napilitan siyang tumira sa isang garahe kung saan siya natutulog sa ibabaw ng mga kaong lalagyan ng gatas. Sa paghahangad ng mas magandang buhay, lumipat siya sa Maynila at nagtrabaho bilang tindera at mang-aawit. Dahil sa kanyang kagandahan, sumali siya sa Miss Manila noong 1953 bagamat hindi siya nanalo sa pambansang titulo, naging tanyag siyang figure sa lipunang Maynila. Mabilis na panliligaw. Noong 1954, nakilala niya ang nooy kongresistang Ferdinand Marcos. Ayon sa mga kwento, nag-propose ito sa loob lamang ng 30 minuto matapos silang magkita. Makalipas ang 11 araw, sila ay ikinasal, isang pagsasanib ng kanyang kagandahan at ng ambisyong politikal ni Marcos. Pag-angat sa politika. Malaki ang naging papel ni Imelda sa pagkapanalo ni Ferdinand Marcos bilang Pangulo noong 1965, madalas siyang umawit at mangampanya upang makahikayat ng mga botante. Bilang unang ginang, humawak siya ng mga opisyal na posisyon tulad ng gobernador ng Metro Manila at ministro ng Human Settlements. Naging tanyag siya sa buong mundo dahil sa marangyang paggastos. Ang kanyang koleksyon ng humigit kumulang 3,000 pares ng sapatos ay naging pandaigdigang simbolo ng labis na karangyaan ng rehimen habang ang bansa ay dumaranas ng krisis pang-ekonomiya. Kilala rin siya bilang isang jet-setting na diplomat na nakipagpulong sa mga pinuno ng mundo tulad nina Fidel Castro, Muammar Gaddafi, at Richard Nixon. Pinangunahan niya ang pagpapatayo ng malalaking proyektong pang-arkitektura gaya ng Cultural Center of the Philippines, CCP, upang ipakita ang kulturang Pilipino, isang adikaing madalas tawaging kanyang edifice complex. Noong 1986, napatalsik ang pamilya Marcos sa pamamagitan ng People Power Revolution at napilitang tumakas patungong Hawaii. Namatay si Ferdinand Marcos doon noong 1989. Pagbabalik sa kapangyarihan. Bumalik si Imelda sa Pilipinas noong 1999. Sa kabila ng daan-daang kasong isinampa laban sa kanya, 4 na beses siyang nahalal bilang kinatawan sa mababang kapulungan, House of Representatives. Sa edad na 76, nananatili siyang pangunahing figure ng pamilyang Marcos na muling nasa kapangyarihan. Ang kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Noong 2018 siya ay nahatulan sa 7 kaso ng graft na patuloy pa rin niyang inaapela.